sa Senado ba, sa trial ni Vice President Sara, meron ba tayong aasahan na corroborative evidence, prima facie evidence, pag-akyat doon? Kahit patikim man lang, galing sa inyo. No? Kahit general lang. Dahil parang masyadong amazing yung kanyang mga sinasabi. Kaya ang tanong ng mga tao, meron ba yung corroboration? No? Yes, Pag-akyat. actually boss nung ako'y naging abogado noong 1990 pa ako nakapasa no. Wala pa hong mga cellphone with camera niyan. We can still prove yung crime. Napuprove namin ng krimen kasi may tinatawag kaming eyewitness, no? Yung testimonial witness, testimonial evidence. Nahilig na lang ang tao nung magkaroon ng cellphone with camera na napaka-accessible ng kuna ng ebidensyang kada galaw natin. Doon sa tanong mo na meron magko-corroborate, yes, meron. Dalawa sa co-accused niya, member ng ISIP, nakakulong din sa Annex 2. During the mga meeting namin ito, nung nire-review namin to, pinababa ko yung dalawang co-accused and they confirm yung delivery, pick up ng pera. Kasi hindi naman lumalakad si Ramil mag-isa. Imagine may dala siyang dalawang duffel bag, tatlong mga bag ng pera, 30-35 million, gabi lumalakad. May baril ho si Ramil, meron din siyang mga security. I think ang sabi niya sa akin, meron siyang 17 baril na duly license sa kanya. Kasi may security agency din siya. So yung tanong mo na patikim, yes, meron kami mga eyewitnesses who will confirm that. Hindi lang to basta litrato. Meron tayong mga tao na magko-confirm na kung mag-usap yan sa eleksyon, yung campaign, minsan 30 to 40 minutes yung sa Matnog, yung inaabot yung bandera. After nyan, 30 to 40 minutes, nag-uusap yan yung mga next plan yung gagawin. And then yung mga pick-up delivery ng pera sa iba't ibang location, yung paghatid sa ombudsman, paghatid kay Atty. Kilala. May kasama ho siyang mga security niya. And nakausap ko po yung mga taong yun. Meron po. So, Attorney, nagsalita din si former Ombudsman Martires. Sabi niya, malapit na malapit ako. Kung malapit na malapit daw siya, bakit hindi na lang diniretso sa kanya ni President Duterte yung pera? Bakit pa daw may kailangan nung ganong bagman? Kung bibigyan siya ng ganong klaseng pera at tinatanong nga niya, para saan ba yung perang yon? Actually, common sense Hindi naman pupunta dyan si PRRD sa ombudsman para magabot ng pera. Yung mga padalawang ganyan, illegal ho yan, kaya dinadaan yan sa mga utusan, sa mga middleman, para madali po yung tawag natin, may deniability po, di ba? Ang mga illegal yung mga transaction na yun Para saan kaya daw yun? Kasi sabi Hindi niya. ko alam. Kasi ang sabi niya, every time na may pick up siya ng pera, inuutusan lang siya kung saan maghahatid. Meron pa siyang binabanggit na minsan kukunin niya yung pera I think hindi na nasama sa supplemental. Nakalagay sa Air Jordan na sapatos. Pag mga 1.52 million, nasa box lang ng sapatos yan. Kung para saan, hindi ho namin masasagot yon. Kasi alam mo, pag nag-execute ka lang ng project, pag inutusan ka ng boss mo, hindi mo naman sasabihin para saan to. Saan galing to? Drug money ba to? Blood money ba to? Hindi mo tatanungin yan. Basta sinabing, hatid, deliver. That's it. Ganun po yun. So, Kaya kung magbibigay ako ng pera kay Manny Mogato, kahit kaibigan ko si Manny Mogato, idadaan ko muna kay Ed Linggaw. So, nadamay dyan. Hindi ko idadaan kay Reg. Kay Ed Kasi- Linggaw. Ha? Bawasan. hindi mo dadaan sa akin kasi Trustworthy si Ed. Clearly. So there are two people who would corroborate him as far as the deliveries are concerned. Meron na. But the Nakausap thing ko na. that we're trying to establish here is whether he really was that close to the president, to the Yeah. former president, and to the vice president, to the point that he claims that he was in the room when nagkaroon ng agreement for a term sharing between former President Duterte and now President Marcos Jr. So nag-deny ng Malacanang. Linawin ko po yun, yung sorry. excuse meron me. magko-corroborate. Linawin ko yun, yung issue na nasa room na nagkakaroon ng term sharing agreement. Wala ko siya sa room na gano'n. Imagine na nag-uusap noon, former president, tapos si BBM, nandyan si Ivy sa paligid. Hindi ko siya nag-join sa mga meeting na He yan. was just told linawin ko about lang it. dyan. Oo, linawin ko dyan. After na mag-usap ni PRRD sa ni BBM, Sinabihan siya. Diyan nasasabihin sa kanya. Oo. Iyayabang na PRRD, ganito pinag-usapan namin, ganito yung sinabi ko sa kanya. That's it. Pero hindi ko siya mismong nakaupo sa table habang pinag-uusapan ng term sharing. Hindi ko siya pero bakit lumutang sasabihin mga sa kanya? pinag-uusapan. Ano Yes. po? Bakit sasabihin sa kanya? Well, That's a hindi ang very makakasagot niyan si important PRRD issue, lang no? ho.
Si PRRD lang makakasagot niya kung bakit niya pinagkatiwalaan ng ganon si Ramil Madriaga. Kasi dinideny ng Malacanang yan eh. Kaya tinatanong lang namin. Yeah, It was kaya one nga of the po points sinasabi na ko, dininay oo. ng Malacanang. Yes, nabasa ko rin po yun. Pero sinasabi ko, sinabi lang sa kanya ni Duterte. Of course, Malacanang will deny that. And of course, si Duterte, ang sinasabi lang ni Ramil, sabi sa kanya ni Duterte. Whether true or not, sinabi lang po sa kanya yun. Yeah. But coming back to the question of whether there would be anyone who could corroborate him as far as his relations to Vice President Sara is concerned, because that's also one of the things that Attorney Sal pointed out yesterday. Tinanong ko siya, Ramil Madriaga, just like the 18 Marines are making huge allegations against very powerful people, ano naman yung evidence that they have? Sabi niya, the difference between the two is that with the 18 Marines, there are people who would corroborate them. And with Ramil Madriaga's case, wala daw magko-corroborate. Especially, for example, when he talks about disbursing the confidential funds ng Vice President. Paano natin may establish yun? Actually, sabihin ko kay Atty. Panelo, mag-antay na lang po siya sa Senate hearing. And I would encourage him na sumali siya sa defense panel. Kasi marami siyang binabanggit. When in fact, hindi ko nga malinawan kung the way he was giving interview. Hindi ko malinawan, number one, lawyer ba siya sa tagig ng perjury? Member ba siya ng defense team defense panel team? Or OBP spokesperson na siya? Kasi yung the way he gives interview, ang lagi niyang focus, sirain yung character ni Madriaga. When you ask him, Attorney Panelo, what can you say about the Mary Reyes Beatos, COA disapproval, yung mga NBI findings sa signature, sasagot niya, I'm sorry, I cannot comment on that, wala akong alam dyan. Di ba? So makikita mo, I would suggest kung sabihin na lang niya OBP spokesperson siya, para whatever he says, maging binding doon sa OBP, di ba? The way I see it, nagbibigay lang siya ng unsolicited opinion, hindi naman siya member ng defense panel. Yun din ang upunan ng mga member ng House Committee. Panayang criticize niya, pero yung kliyente niya, ayaw naman mag-appear sa House. Yeah. So Attorney, mag-abang meron na lang din ba siya. magko-corroborate nung story niya na he was introduced to President Rodrigo Duterte by Roy Lugoles? Kasi alam naman natin, yumaon na si Yes, Mr. wala. Goles noong 2018 pa. Meron bang ibang magko-corroborate nun? Sa pag-uusap namin wala. Kaya nga nilabas namin yung usapin na nagkaroon siya ng several bank accounts na ang sabi sa kanya ni PRRD, binuksan yan para sa'yo. Once na makita po natin yung mga bank accounts na yon and the hundreds of millions siguro na laman nun, doon natin mapapatunayan na nagkaroon siya ng malaking pera sa pangalan niya na inuutusan lang siya na mag-withdraw ka. At ang sabi nga niya, Attorney, BIP, pagdating sa bangko, pick up pera, receive, deliver sa ganitong location. Saan mo magagaling yung perang yun? Ang sahod lang niya kay Duterte. Sabi niya 100 to 150,000 monthly in cash.